Kung ayaw mo sa akin, I don't care. Dapat hindi ka nakadepende sa tropa, hindi ka nakadepende sa babae, hindi ka nakadepende sa kung anong meron ka. Tanga, gusto niya lang attention mo. Hey, what's up guys? It's your boy, Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-comment sa ating comment section. So may tanong siya. Ang tanong niya is, what is indifferent man? Or explain daw naman natin kung ano yung indifferent. So simple lang brad, pag ginugol mo yan, ano ibig sabihin yan? Indifferent guy, lack of interest. Pero when it comes to attraction, is it very attractive to be indifferent guy? Yes, according to the studies. Maraming some of the studies saying attractive daw yung mga lalaki na nagpapakita ng lack of interest or showing no interest, or yung mga lalaki na walang pake, o yung mga hard to get. Yay! Tangina, mga lalaki hindi mo nagpapa-hard to get dyan. Easy nga kayo. Well, it's given. I know. It's not easy to pull women. Kaya nga napaka-easy natin. Kaya nga kahit may boyfriend, gusto nyo, makuha nyo once na nagpakita ng konting reciprocation sa inyo. Nagre-reply sa message nyo. Uy, nagre-reply siya kahit may boyfriend. Type kaya niya ako. Tanga, gusto niya lang attention mo. Babalikan doon sa boyfriend niya. Siyempre yung boyfriend niya hindi naman kaya ibigay lahat. Siyempre ang babae, ano ang ano nila, kinabubuhay niya. Attention natin, di ba? Women always want attention. Kasi kung hindi naman magpo-post ng ano yan provocative di ba? Hindi naman magpapakita yan kung ayaw nila ng attention natin. Kaya nga kasinungalingan na sinasabi nila they're doing that for themselves. No, it's not. Ikaw pa, gagawin ba ang isang bagay kung wala nakaka-appreciate, di ba? Especially yung mga pag-post na yan. It's a waste of time, tama? Pero dahil may nakukuha kang likes, validation, comment, compliment, di ba? Of course, gagawin mo kasi you feel rewarded, di ba? As a woman. Pero sa ating mga lalaki, guys, kahit anong i-post natin, kahit may six pack ka pa, kahit po siya, nagturok-turok ka na ng ng mga pinagbabawal na pampalaki ng katawan, kahit i-post mo yan, yes, okay, I will like this photo, that's it. Pero when it comes to sexual attraction, hindi ganun kaagad-agad, di ba? Kaya nga nagtataka ako, ba't may mga lalaki or may mga tao nagsasabi, importante daw yung looks sa banda. Pagdating sa lalaki, oo, importante sa atin yung looks ng babae yun di ba? Tayong number one consumer ng beauty. Pero kung sasabihin mo na importante sa babae yung gandang lalaki, well, pwede, pero not every time. Well, I can say na importante in some point because syempre gusto nila na magandang anak, di ba? O ito ba, nakakapagtaka na sinasabi nila, di ba? Pag may abs ka, maganda katawan mo, maraming babaeng magkakagusto sa'yo. Well, maybe they admire you because isipin nila paano mo nakuha yung ganong katawan. Pero yung sabihin mo na i-approach ka nila to be their boyfriend or they will open their legs right away, napakababa ng porsyento or at least slim to none. Napaka-imposible nun, Brad. Kasi unang-una, hindi naman ganun kaano ang babae when it comes to looks. They are di ba, emotional creatures. Kaya guys, mag-isip muna kayo pag napanood nyo, totoo ba to? Kasi may mga tao talaga naniniwala na looks are very important at di natin maaalis yun. Especially kung na-experience niya is ganun, di ba? Yung babaeng gusto niya, hindi siya ginusto at mas ginusto yung pogi na kaklase niya. Yung mga ganun, di ba? So, ikaw magko-confirm nun pero you cannot speak in behalf of all of men. Pero, kung meron let's say pag-aaral or meron let's say kung ano yung nakakagawian na or culture na, di ba, kagaya nung mga magulang natin, pumili ka na matinong babae, di ba, it's obvious na ayaw na magulang mo na mapunta ka sa babae na 304, di ba? So same thing sa mga babae, pumili ka ng mga lalaki na kaya kang buhayin or kung mag-aasawa ka, make sure yung mapapangasawa may trabaho, hindi palamunin. O yun na nga lang, trabaho na nga lang di ba? Hindi na mayaman, di ba? That's a universal attraction or dito traits na hinahanap ng mga kababaihan at kalalakihan, di ba? Kaya guys, learn how to be indifferent. So paano ba maging indifferent? Walang pinagkaiba sa dapat dala mo lagi yung balls mo. Ano ibig ko sabihin doon? Dapat hindi ka nakadepende sa tropa, hindi ka nakadepende sa babae, hindi ka nakadepende sa kung anong meron ka. Hindi porket marami kang pera, magaganda yung sasakyan mo, magaganda yung motor mo, ibig sabihin makakapul ka ng babae? I don't think so.
you still need to have the game. Kailangan emotionally, mentally, you can provide something, di ba? Kasi doon sila na-arouse, doon na-stimulate ang emotions nila. Yes, you can create attraction with your money. Kasi pwede mo silang daanin sa regalo, sending flowers, invite mo sila sa, or dalhin mo sila sa mamahaling restaurant. Pero it doesn't mean they will open their legs for you right away. Okay? Yes, you have this kind of yung pera na inaanap ng mga kababaihan, pero it doesn't mean you can retain women. Kasi kung totoo na pera ang magpaparetain sa babae, then bakit maraming may pera na still naghihiwalay or iniiwan ng asawa nila? And nandiyan na yung mga kilala nating di ba, personalities. Bill Gates, Tom Brady, di ba? Sino pa isa? Meron pa isa, Jeff Bezos. Kasi ganito guys, pag ikaw ang simp, pag ikaw ang nice guy, pag ikaw ang white knight guy, wala, you are a very unattractive person. So uulitin ko, being an indifferent guy, you need to love yourself more. You need to invest time, effort for yourself. Kailangan mo munang mahalin yung sarili mo or bigyang importansya bago mo bigyan ng importansya yung mga babae. Gets? Kasi ang makikita ng mga babae, pag binibigyan mo sila ng importansya at binabaliwala mo ang sarili mo, ibig sabihin, you have no options. Kailangan you are dating multiple women. Hindi ka nakabase, like I said, wag mong ibase or wag mong idepende yung sarili mo sa kaibigan mo or sa ibang tao. Sino dito nakapanood na ng sine mag-isa? Sino dito kumakain madalas mag-isa? Sino dito yung nagji-gym mag-isa? Sino sa inyo guys? Pag nagagawa nyo yon, ibig sabihin, you have your own world na hindi ka nakadepende sa mga ibang tao. Tandaan mo, ikaw ang lalaki, ikaw ang foundation, ikaw ang pundasyon. Ikaw ang magpapalakas sa sarili mo. But of course, iba yung may kasama at may kaibigan ka. Pero hindi mo dapat binabase sa ganun. Why? Kasi walang mangyayari kung ibabase mo, walang pinagkaiba sa ganito. Brad, workout pa tayo? Oo, sige. So pag late siya, hintayin mo, tama? Ganun tayo, di ba? Pag magtotropa, Brad, inuman daw sa sige. Hintayin nyo ako. Tapos inis ka, buta, late, di ba? Kasi kumbaga ikaw, nakasettle ka na bilang lalaki, wala kang arte-arte, punta ka na lang, sige, sunod lang ako, di ba? Pag gano'n, di ba? Kasi ayaw paghintayin nyo ibang tao Tsaka hindi ka nakadepende sa ibang tao. Kumbaga, same thing with women, your value not depends on the woman. Hindi mo pwedeng sabihin na, Brad, hindi diskarte ako ngayon. Walang ganun, Brad. Dapat kinikwento mo na, Brad, nakaka-date ko kahapon. Yun, di ba? Hindi yung Brad, nakaka-message ko. Walang value yun, Brad. Anong dating nung kahit sino pwede mag-message sa magandang babae? The only question is, nagre-reciprocate ba si girl? Nagre-reply ba si girl? Kasi any women you can message di ba? So being an indifferent guy, so tandaan nyo yun yung sinasabi ko, dapat hindi ka nakadepende sa ibang tao, hindi ka nakadepende sa babae. You need to depend on yourself. Kung meron kang pagkakatiwalaan, mas magtiwala ka sa sarili mo. At kung meron kang tatayaan, tumaya ka sa sarili mo. Okay? And of course, yung sinasabi ko, you must have a purpose in life. Kasi mahirap na walang purpose. Anong mangyari? Masyado kang focus sa mga sabi mo, suplado mo to, kailangan will date multiple women. Yes! Pero wag mong kalimutan na meron kang purpose dito sa mundong ito. Kagaya nitong ginagawa natin, not all women will like this. So, ibig sabihin, kung pipili ako ng babae, hindi ako pipili ng babae na alam ko na ayaw niya ng ginagawa ko. Dapat, siya yung makakaintindi at siya yung makaka-appreciate ng ginagawa ko. Di ba? Walang pinagkaiba sa mga babae na girl, yung na-meet ko sa dating app kahapon, ang laki-laki ng katawan niya, grabe. Alam mo, what I like about him, kasi talagang inaalagaan niya yung sarili niya, he knows how to take care of himself. Tapos naging sila. After 3 months, you are so selfish. Puro ka na lang gym. Puro gym na lang inatupag mo. Paano naman ako? Diba? So ikaw tulsitan ka. Ano gagawin mo? Dahil tanga ka, dahil hindi mo alam kung paano mag-rate ng attraction or how to retain the woman, gagawin mo, babaguhin mo yung schedule mo, di ba? Ang gagawin mo is kailangan mag-fit ka sa gusto niya. Kailangan mag-swak ka dun sa mga ideal na guy na gusto niya. No, it's not, bro. Hindi. Wag mong gagawin yon. Hindi attractive sa mga kababaihan yung ganun. Yung piniplease sila. It's a pride. Well, you can boost their ego once na sinusunod mo sila, once na piniplease mo sila because they feel beautiful. But they feel more beautiful na sa kabila ng lahat, na kahit marami kang options pero sila pa rin yung i-entertain mo,
doon nila napipil na mas maganda sila sa ibang babae. Pero kung piniplease mo sila, that's common. Kaya nga maraming babae na don't respect men. Even the generosity, even the act of service, they don't respect that. Why? Because they get that easily eh. Kaya nga being an indifferent man is very attractive. Kasi you don't care. Guess mo? Wala kang pake. Kung ayaw mo sa akin, I don't care. Marami kong options. Wala kang pakialam sa mga tantrums niya. Wala kang pakialam sa mga pangmamanipulate niya because you already know what she's doing. At ang pinakamahalaga sa'yo is your purpose. Diba? Uunahin mo yun, it's because yun ang mas attractive sa ating mga lalaki. At the end of the day, their opinion or their feelings are not that important compare sa purpose natin. Okay? Tandaan nyo guys, if you want to be attractive person, if you want to be charismatic person, if you want to be charming, kumbaga lahat or karamihan ng mga hinahanap ng mga babae, you need to be indifferent. Hindi ka pwede na nagko-conform sa society na sinasabi na dapat ganito ang lalaki, dapat ganito manligaw ang lalaki. No, it's not. You have your own world na ginagalaw. I'm not saying that you need to be stupid. Of course, iba yun, di ba? You need to be indifferent in a way na talagang dapat meron kang boundaries, di ba? Alam mo na, okay, nanliligaw ka sa'yo, okay, dinidiskarte ako itong babae na to. Pero pag ito, kumilos ng hindi ko gusto, bounce. Di ba? Kaya nga kagaya ng isang nag-message sa atin, nalaman niya, dalawa silang nanliligaw. At sabi ng babae is, may the best man win. May the best man win, my puwet. Bakit? Ibig sabihin lang nun, ini-enjoy mo yung attention namin dalawa. So ibig sabihin lang nun, na-enjoy mo yung binibigay naming effort and time, di ba? So may the best man win kung sino yung hindi magsawa, ganun ba? No, di ba? Ganito lang yan. Ang babae na attracted sa isang lalaki, hindi niya papansinin ng karamihang lalaki. 80-20, Brad. 80% of women want 20% of men. Ba yun? Biglang tumatawid sa ating girl. So ulitin ko ha, 80% of women want the 20% of men. So 80% ng mga lalaki maghahati-hati sa 20% of women. Kaya nga, yung iba sa inyo pumapayag na makihati sa my boyfriend. Ew. Ew, as in ew. Tandaan nyo ha, 80% of women want the 20% of men, which is yun mga attractive na lalaki. Yun yung may mga traits or characteristics na hinahanap nila sa lalaki. And eto, 80% of men naghahati sa 20% of women. Sino yung mga babae na yun? Yun yung mga may jowa na, may asawa na. Ew, just ew bro. Hindi siya attractive, okay? Hindi siya appealing sa ating mga lalaki na bumibira kayo ng may jowa. Hindi rin maganda, Brad. Well, hindi talaga. So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Sana nasagot ko yung tanong nyo, Brad.